Magandang araw po sa inyo, Sir Gimbal, at sa lahat ng nakikinig sa channel ninyo. Ako po si Darwin at matagal ko nang kinikimkim ang kasalanang ito. Hanggang ngayon, mabigat pa rin sa dibdib ko ang lahat ng nangyari. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng regalo para sa anak namin na si Lyra. Bago pa ang birthday niya, paulit-ulit siyang humihiling sa amin ng isang manika. Hindi raw basta laruan. Ituturing daw niya iyon na parang kapatid. Kaya naisip naming mas maganda kung yung halos kasing laki niya ang bibilhin namin. Akala ko noon, wala namang masama roon. Gusto lang naman naming mapasaya ang anak namin. Noong matanggap niya ang manika, sobrang tuwa ni Lyra. Halos hindi niya ito binibitawan at palagi niya itong kinakausap. Sa una, iniisip ko lang na normal iyon, na may mga bata talagang may imaginary friend. Pero habang tumatagal, napapansin naming mag-asawa na hindi na iyon parang laro lang. Parang may totoong kausap ang anak namin. Minsan, may tinatanong siya. Tapos, maya-maya, parang may sumasagot. Kahit kaming dalawa lang ang nandoon. Gabi-gabi rin, may naririnig ang asawa kong si Mara na may hinang bulong mula sa kwarto ni Lyra. Kahit siguradong tulog na ang bata. Isang gabi, narinig naming tinawag ni Lyra ang manika sa isang pangalan. Pinangalanan niya itong Kyla. Lagi niyang sinasabi sa amin na hindi raw basta laruan si Kyla, kundi tunay niyang kaibigan. Araw-araw daw silang magkasama at halos hindi raw siya iniiwan nito. Isang araw, bigla niyang sinabi na dati raw nakatira sa bahay namin si Kyla. Napatigil ako noon dahil hindi ko maunawaan kung paano nangyari iyon. Manika lang naman iyon. Pero dagdag pa niya. Nakikiusap daw si Kyla na manatili ulit sa lupang kinakatayuan ng bahay namin. Na para bang may karapatan daw siyang bumalik doon. Doon ako unang kinalabutan, Sir Gimbal. Lalo akong natakot nang ikwento ni Lyra kung kailan unang nagpakita si Kyla. Noong gabing malakas ang ulan. Noong gabing pareho kaming wala ng asawa ko sa bahay at naiwan mag-isa ang anak namin kasama ang kasambahay. Dala ng takot at galit, kinuha ng asawa kong si Mara ang manika at itinapon palabas ng bahay. Umiyak ng malakas si Lyra at sinabing malulungkot at magagalit daw si Kyla. Ilang sandali lang ang lumipas. May biglang malakas na kalabog sa pinto. Biglang lumamig ang hangin. Kahit sarado ang mga bintana at parang may dumadaan na malamig na anino sa loob ng bahay. Mula sa labas, may narinig kaming boses ng bata. Malinaw at galit. At sigurado akong hindi iyon si Lyra. Nang silipin namin ang bintana, nakita namin ang manika. Nakatayo ito sa dilim. Basa at madumi dahil sa ulan, pero nakangiti. At ang pinagmula ng lahat ng ito, iyon ang aaminin ko ngayon sa inyong channel, Sir Gimbal. Bago dumating si Lyra sa buhay namin, matagal kaming hindi biniyayaan ni Mara ng anak. Noon pa man, pangarap na talaga naming magkaroon ng buo at masayang pamilya. Lahat na ginawa namin, dasal, nobena, simba kung saan-saan. Kahit mga alay na hindi ko na ikinukwento sa iba, pero wala pa rin talaga. Habang tumatagal, mas lalo kaming nauubos. Nakikita ko si Mara, gabi-gabing umiiyak, pilit na ngumingiti sa umaga na parang wala lang. At doon mas lalo akong nasasaktan, Sir Gimbal. Hanggang sa may nakilala kaming mag-asawa na pareho rin ang kapalaran namin. Wala rin silang anak. Akala ko noong una, pareho lang kami ng pinagdadaanan. Pero kalaunan, nalaman ko na magkaiba pala kami ng dahilan. Kung kami, ang gusto lang ay magkaroon ng pamilya. Sila naman ay may kailangan. Kailangan daw nila ng isang bata para maging katulong nila. Doon pa lang, dapat umatras na kami. Pero sabi nila, willing raw silang tumulong sa amin. May kilala raw silang gumagawa ng ritual.
Noong itinanong namin kung bakit hindi na lang sila ang gumawa ng ritual para sa sarili nila, sinabi nilang hindi raw pwede dahil masama ang intensyon nila. Kaya nakiusap sila sa amin na tulungan silang maghanap ng batang aampuni. Dahil sa sobrang desperasyon naming mag-asawa na magkaroon ng anak, pumayag kami sa kasunduan. Pinaniwala ko ang sarili ko na pagkatapos nito, magsisimula na ulit kami ni Mara. Hindi rin ako nagalit noon kay Mara dahil hindi niya ako mabigyan ng anak. Mahal ko siya, Sir Gimbal. At sa totoo lang, kahit anong paraan gagawin ko para lang maging masaya kami. Masaya ako na may mabuti at magandang asawa ako, na pinili pa rin akong pakasalan kahit alam niyang may kulang sa amin. Nakita ko siyang ngumiti noon, kahit may luha pa sa pisngi niya. At doon ko ipinangako sa sarili ko na hindi ko siya papabayaan kailanman. Makalipas ang ilang linggo, nagpa siya kaming magpunta sa isang lumang bahay ampunan sa labas ng bayan. Luma na ang gusali. May mga bitakang pader. At may amoy ng lumang kahoy at gamot na naghahalo sa hangin. Pagpasok pa lang namin, parang biglang bumigat ang dibdib ko. Na para bang may mali pero ayokong pakinggan ng sarili ko. Sinalubong kami ng isang matandang tagapag-alaga. Maputla siya, tahimik at halos walang emosyon habang itinuturo ang silid sa dulo ng pasilyo. May diin ang mga salita niya. Sa loob ng silid, maraming bata ang naglalaro, Sir Gimbal. Maingay, nagtatakbuhan, masaya sa sarili nilang mundo. Pero sa pinakadulo ng kwarto, may isang batang babae na tahimik lang na nakaupo. Maputi siya, maayos ang buhok at nakasuot ng lumang pulang bestidang may mga bulaklak. Diretso siyang nakatingin sa amin at may ngiting hindi ko maipaliwanag. Doon ko unang naramdaman na parang may humihila sa amin papalapit sa kanya, na para bang matagal na niya kaming hinihintay. Pareho kaming napatigil ni Mara nang makita namin ang batang iyon. May kakaiba sa kanya, Sir Gimbal. Hindi siya nakakatakot. Sa totoo lang, parang gumaan pa ang pakiramdam namin. May lungkot sa mga mata niya. Yung lungkot na parang matagal nang naghihintay ng yakap at aruga ng mga magulang. Kasabay noon, may pakiramdam din na pamilyar siya, na para bang matagal na naming kilala kahit ngayon lang namin siya nakita. Hindi namin napag-uusapan pero ramdam ko na pareho na kaming may iniisip. Na siya na ang batang gusto naming ampunin. Nung lumapit kami sa kanya, ngumiti siya ng mas malalim at doon ko naramdaman na parang may desisyon nang nabuo sa loob ko. Para bang iyon na ang sinyalis na matagal na naming hinihintay. Hindi na kami nagdalawang isip. Dinala kami ng tagapag-alaga sa opisina para ayusin ang mga papeles. Gusto naming mapabilis ang lahat at handa kaming pumirma sa kahit ano pa para maiuwi ang bata. Habang inaayos ang mga dokumento, ikinuwento ng matanda ang pinagmula ng bata. Natagpuan daw siya isang gabi sa pintuan ng bahay ampunan. Nakabalot sa puting tela, walang iniwang sulat, walang pangalan, at walang bakas kung sino ang nag-iwan sa kanya. Doon na raw siya lumaki simula pagkabata. Walang kilalang magulang. At doon ko naisip na parang huli na kaming dumating sa buhay niya. Lalo pang naawa si Mara at mas nasabik siyang bigyan ng pamilya ang bata. Pero napansin kong nag-iba ang tono ng tagapag-alaga bago siya muling nagsalita. Sinabi niyang maswerte raw ang bata sa amin. Tapos, idinagdag niya na sana raw ay ganoon din ang bata kaswerte sa amin. Matapos maproseso ang lahat, iniuwi namin siya. 5 taong gulang siya noon, maliit pa. Tahimik at may mga matang parang laging nagmamasid. Parang maraming tanong na hindi niya masabi. Sa biyahe pa uwi, wala siyang imi. Nakadungaw lang sa bintana. Paminsan-minsan, napapansin kong ngumingiti siya ng mag-isa. Pero hindi niya sinasabi kung bakit. Pagdating namin sa bahay,
Ipinakita ko sa kanya ang paligid at binigyan namin siya ng sarili niyang kwarto. Pinadama namin na welcome siya sa amin. Pero hindi pa man kami tuluyang nakakabawi sa pagod. May kumatok sa pinto. Doon ko biglang naalala, Sir Gimbal, ang kasunduan namin sa mag-asawang nakilala namin noon, na kailangan naming ibigay ang bata kung gusto naming magkaroon ng sarili naming anak. Kinausap ko ang asawa ko kung itutuloy pa ba namin ang kasunduan o kami na mismo ang mag-aampon sa bata. Umiyak si Mara at halos magmakaawa sa akin dahil naaawa siya sa bata. Hindi rin namin alam ang tunay na intensyon ng mag-asawa. At pareho naming nararamdaman na mas ligtas ang bata kung sa amin siya mananatili. Hindi na itinuloy ang ritual at aampunin na lang talaga namin ng bata. Nang pagbuksan namin sila ng pinto, agad-agad silang pumasok at nilapitan ng bata. Kinausap namin sila ng pribado at ipinaliwanag ang desisyon namin. Kitang-kita ko sa mukha nila ang galit at pagkadismaya dahil hindi namin tinupad ang kasunduan. Bago sila umalis, nagmumura pa sila at sinabing mamalasin daw kami dahil sa sinuway namin sila. Sir Gimbal, pinanindigan namin ang desisyon namin at pinangalanan namin siyang Kayla. Bagay na bagay sa kanya ang pangalan. Parang matagal na naming iyong nakalaan para sa kanya. Ipinakilala namin sa kanya ang bahay at sinabi kong iyon na ang magiging tahanan niya. Simula noon, naging bahagi na siya ng pamilya namin. Tahimik lang talaga si Kayla. Pero kapag tinatanong namin siya, maayos naman siyang sumasagot. Ang hindi ko lang maiwasang mapansin ay tuwing tumitingin siya sa amin, may lungkot sa mga mata niya. Yung lungkot na parang may hinahanap pero hindi masabi. Sinabi namin na pwede niya kaming tawaging mami at daddy. Sandali lang siyang nag-isip bago marahang tumango. Tapos mahina niyang binigkas ang mami at daddy. Ngumiti kami ni Mara. Pagkatapos naming kumain, nagboluntaryo si Kayla na maghugas ng plato. Nagulat ang asawa ko at natawa pa. Sabi niya, bata pa si Kayla at mas mabuti raw na magpahinga na lang muna siya at kami na ang bahala sa gawaing bahay. Ngumiti si Kayla at sumunod. Pero kahit nakangiti siya, ramdam ko pa rin na parang may kulang sa kanya. Hindi rin naman namin siya masisisi dahil hindi sanay ang bata na may nag-aalaga at may mga magulang. Sa kabila noon, ramdam naming pareho ni Mara na napakagaan niyang kasama. Masipag siya, tahimik at halos perpekto sa paningin namin. Wala kaming hinihiling pa. Pakaramdam namin. Sa wakas, nabuo na ang pamilya namin. Madali naming tinanggap at minahal si Kayla. At mula pa lang sa umpisa, parang may kakaibang koneksyon na agad kami sa kanya. Palagi siyang nakasunod sa akin kapag may ginagawa ako sa bahay, na para bang natatakot siyang maiwan. Tuwing umuwi ako galing trabaho, siya agad ang sumasalubong. Dala ang tsinelas ko at nakangiting tinatawag akong daddy. Ibang klase ang saya na dinala niya sa amin. Pakiramdam ko, napunan na ang matagal ng kakulangan sa bahay namin dahil sa presensya niya. Lumipas ang mga taon at tuluyan na naming itinuring na anak si Kayla na parang sarili naming anak talaga, Sir Gimbal. Pinag-aral namin siya at binigyan ng maayos na buhay hanggang isang araw habang naghahanda kami ni Mara ng hapunan. Napansin kong matamlay siya at tahimik. Sinabi niyang 2 linggo na siyang delay. Kahit naguguluhan ako, hindi ko napigilang ngumiti at umasa. Naisip ko na baka may natira pa kaming pregnancy test at baka may himalangang nangyari. Pumasok si Mara sa banyo at sa isip ko noon naghihintay sa labas. Ito na ang swerte na dala ni Kayla sa pamilya namin. Ang ilang minutong paghihintay ay parang 1 oras habang naririnig ko ang mahina niyang paghinga sa loob. Nang bumukas ang pinto, lumapit siya agad sa akin. Umiiyak pero nakangiti. Totoo raw, Sir Gimbal, magkakaanak na kami. Halos hindi ko mapigilan ang luha ko sa tuwa at paulit-ulit akong nagpapasalamat sa Diyos.
dahil may himala palang darating sa amin. Mahigpit kaming nagyakapan ni Mara. At sa gitna ng saya namin, biglang sumilip si Kayla sa hagdan. Bit-bit ang paborito niyang manika. Lumapit siya sa amin at tinanong kung bakit kami umiiyak. Hinaplos ko ang buhok niya at sinabi kong magkakaroon na siya ng kalaro. Ng isang kapatid. Noon ko napagtanto na mula nang dumating si Kayla sa buhay namin, puro biyaya ang pumapasok sa pamilya namin. Isa siyang pagpapala sa amin sa Gimbal. Ngumiti siya noon at doon ko nakita kung paano limuwanag ang kanyang muka. Isang ngiting ramdam kong sabik na sabik din siyang magkaroon ng kapatid. Natuwa si Kayla nang marinig niyang magkakaroon siya ng kalaro. Niyakap namin siya ni Mara at tumawa kaming tatlo. At noong gabing iyon, punong-puno ng saya ang bahay. Walang pagod, walang problema. Puro tawa at pasasalamat lang. Para bang binawi kami ng langit sa lahat ng pinagdaanan naming hirap noon. Sa isip ko, tapos na ang lahat ng pagsubok namin. At ito na ang buhay na matagal naming ipinagdarasal. Makalipas ang 5 buwan, isinilang si Lira. Isa siyang magandang batang babae na kamukhang kamukha ni Mara. Lalong naging masaya ang pamilya namin. Lalo na si Kayla na halos hindi bumibitaw sa kamay ng kapatid niya. Tuwing hawak niya ang maliit na daliri ni Lira, ramdam kong masaya siya. Parang siya ang pinaka-proud na ate sa mundo at madalas pa niyang sabihin na siya raw ang magbabantay at mag-aalaga sa kapatid niya. Pero habang lumalaki si Lira, unti-unti kong napansin ang pagbabago kay Kayla. Hindi naman siya naging masama pero parang dahan-dahan siyang nawawala sa mga sandaling dati ay palagi siyang naroroon. Minsan, nadatnan ko siyang mag-isa sa kwarto. Nakaupo at nakatingin lang sa bintana habang naglalaro si Lira sa sala. Kapag tinatanong ko kung maayos lang siya, ngumingiti lang siya at sinasabi na gusto lang daw niyang mapag-isa. Na para bang unti-unti na siyang lumalayo sa amin. Kahit hindi niya iyon sinasabi ng direkta. Dahil sa dami ng trabaho ko, bihira ko na lang silang makasama. Si Mara naman ay abala sa pag-aalaga kay Lira na madalas magkasakit at laging nangangailangan ng atensyon. Sa maraming pagkakataon, naiwan si Kayla sa bahay kasama ang kasambahay namin. At kung minsan ay mag-isa kapag may lakad si Mara. Kahit ganoon, iniisip ko na matino siyang bata at naiintindihan niya ang sitwasyon. Lalo na't sakitin ng kapatid niya. Hindi siya reklamador. Hindi siya palabas-labas. At palaging tahimik na para bang tinatanggap niya ang lahat ng walang ingay at walang sumbat. Isang araw, nagpa siya kaming mamasyal bilang pamilya. Matagal na rin mula noong huli kaming nakapaggala. Puno ng ingay at ilaw ang department store. Pero ang atensyon ko ay nasa 2 anak ko lang. Habang naglalakad kami, napahinto si Lira sa harap ng laruan at agad na natuwa sa isang manika. Ngumiti ako at pumayag na iyon ang bilhin namin. Iniisip kong minsan lang naman at matagal na rin siyang nagtsatsaga. Biglang lumapit si Kayla at humiling na gusto rin daw niya ng manika. Mas malaki pa raw kaysa sa napili ni Lira. Natawa ako sandali, pero agad din akong natahimik. Sinabi ko sa kanya na sa susunod na lang muna dahil medyo gipit kami at pagbigyan muna ang kapatid niya. Akala ko may iintindihan niya. Pero bigla kong nakita ang pagbabago sa mukha niya. Sumimangot siya, napatungo, at sa mga mata niya ay ramdam ko ang selos niya. Doon niya tuluyang ibinulalas ang matagal ng pasanin sa dibdib niya. Tinanong niya kung bakit si Lira ang laging may nakukuha at siya ay parang laging nahuhuli. Sinabi niyang baka hindi naman talaga siya tunay naming anak kaya mas inuuna namin si Lira. At siya ay parang napag-iiwanan na lang. Parang may mabigat na bagay na bumabagsak sa dibdib ko, Sir Gimbal. Masakit marinig ang mga salitang iyon mula sa isang bata lalo na't alam kong
may katotohanan ng nararamdaman niya kahit hindi iyon ang intensyon namin. Agad kaming nagpaliwanag kay Kyla. Sinabi naming hindi ganoon ang ibig sabihin at nagkataon lang na gipit kami noong panahon na iyon. Sinubukan naming ipaliwanag sa paraang maiintindihan niya. Pero bigla na lang siyang tumahimik. Wala siyang reklamo. Wala siyang sinabi pa. Pero doon ko naramdaman na habang nagsasalita kami, unti-unti na namang lumayo ang puso niya sa amin. Nilapitan ko siya at sinubukan kong ipaliwanag na pareho ko silang mahal at darating din ang panahon na bibilhan ko rin siya ng gusto niya. Pero hindi na siya nakinig. Ang hikbi niya ay mahina noong una. Halos pigil. Hanggang sa unti-unti itong lumakas at umaalingaw-ngaw sa buong palapag ng mall. Napatingin ang mga tao sa amin. May mga bulungan. May mga matang puno ng awa at panghusga. May ilang pang nagsabi na kawawa raw ang panganay at normal lang daw na magselo siya sa kapatid. Sinubukan ni Mara na patahanin si Kyla. Pero hindi siya tumigil. Nakayuko siyang umiiyak at nang lingunin ko si Mara. Nakita ko ang pagod at inis sa mukha niya. Nagpa siya kaming umuwi sa Gimbal. Tahimik ang biyahe pa uwi. Si Kyla ay nakatingin lang sa bintana. Walang imik. Ang mga mata niya ay malalim. Puno ng lungkot at mga tanong na hindi niya kayang ipahayag. Si Lyra naman ay masayang-masayang hinahaplos ang buhok ng bagong manika. Doon ko lamang tunay na napagtanto na mahirap pala ang maging magulang. Hindi sapat ang pagmamahal lang. Kailangan din ng oras, ng atensyon at ng pakikinig. Lalo na kapag bata ang umaasa sa iyo. Pero noong mga panahong iyon, hindi ko iyon lubos maisip na masyado kaming naging abala ni Mara kay Lyra. Sa mga check-up, sa mga doktor, sa gamutan at sa lahat ng kailangang gawin para sa mas mahina niyang katawan. May sakit kasi si Lyra sa puso. Mahina ang katawan niya at madalas siyang maospital. Lahat ng atensyon namin ay napunta sa kanya. Hindi namin sinasadya iyon, Sir Gimbal, pero unti-unti naming napag-iwanan si Kyla. Tahimik lang siya. Hindi nagre-reklamo. Pero sa mga mata niya, ramdam ko ang mga tanong na hindi niya masabi. Bakit lagi siyang huli? Bakit hindi siya inuuna? At bakit parang hindi kami nakikinig sa kanya? Isang hapon, pag uwi ko galing trabaho, sinalubong ako ni Kyla na may hawak na papel. May ngiti sa labi niya pero halata ang kaba. Ipinakita niya sa akin na nagtap siya sa klase at may card day sila sa school. Kailangan ko raw pumunta. Natuwa ako at pinuri siya. Ipinangako kong sasabihin ko kay Mara at babawi kami. Mahigpit niya akong niyakap at sa sandaling iyon, inakala kong sapat na ang yakap at pangako kong iyon. Hindi ko alam na doon pala magsisimula ang mas mabigat na paglayo niya sa amin. Dumating ang araw ng card day. Pero sa halip na pumunta kami sa paaralan ni Kyla, napunta kami ni Mara sa ospital. Isinugod si Lyra dahil hirap siyang huminga. Sa dami ng iniintindi, sa pagod, at sa bilis ng oras, tuluyan kong nakalimutan ang pangakong binitawan ko kay Kyla. Pag-uwi namin sa bahay, gabi na, tahimik ang buong paligid. Pagpasok ko sa sala, nakita ko siyang nakaupo sa sahig. Yakap-yakap ang lumang manika niya. Tahimik na umiiyak. Hindi siya agad tumingin ng lapitan ko. Naupo ako sa tabi niya at saka ko lang napansin ang panginginig ng katawan niya. Doon niya na sinabi ang lahat. Pinagtatawan daw siya ng mga kaklase niya. May nagsabi pa raw sa kanya na wala raw silbi ang award kung walang magulang na pumunta. Na wala raw siyang pamilya. Na wala raw nagmamahal sa kanya. At ang pinakamasakit, sinabi raw sa kanya na kaya kami hindi pumunta ay dahil ampun lang daw siya at hindi raw siya mahalaga sa amin. Parang biglang nanlamig ang dibdib ko habang nakikinig, Sir Gimbal. Parang may humigpit sa lalamunan ko at hindi makapagsalita.
Ang nagawa ko na lamang ay yakapin siya ng mahigpit habang paulit-ulit kong sinisisi ang sarili ko. Sinabi ko sa kanya na mahal siya at hindi namin sinasadyang pabayaan siya. Pero kahit ako, ramdam kong kulang na kulang ang mga salitang iyon para burahin ang sakit na kinikimkim niya sa Gimbal. Tahimik siyang umiiyak sa balikat ko. Doon niya sinabi na hindi man lang daw siya nabati ng kanyang mami. Wala raw kumuha ng litrato niya. Walang regalo. At buong oras daw siyang nakaupo habang pinapanood ang mga kaklase niyang may mga magulang na yumayakap sa kanila. Kinukuhanan ng litrato at binabati ng guro. Doon na ako tuluyang napaiyak sa Gimbal. Doon ko naramdaman ang bigat ng lahat ng pagkukulang ko. Lahat ng araw na hindi ko siya napansin. Lahat ng oras na mas inuna ko ang ibang bagay kaysa sa kanya. At sa lahat ng salitang hindi ko nasabi noong kailangan na kailangan niya. Lumapit rin ang asawa ko at humingi ng paumanhi. Pagkatapos noon, mahina niyang sinabi na ayos lang daw at sanay na raw siya. Tahimik kaming tatlo. At doon ko unang naramdaman na parang may malaking pader na namamagitan sa amin. Doon ko rin napagtanto na minsan pala, hindi sapat ang salitang mahal kita kung hindi mo naman ito na ipaparamdam sa araw-araw. Lumipas ang mga buwan. Akala ko babalik sa dati ang lahat. Pero dumating ang taong 2021 at ang pandemya na tuluyang gumulo sa buhay namin. Nawala ng trabaho si Mara. Napilitan naman akong isara ang maliit naming negosyo. At nag-aral na lang sa bahay ang mga bata. Kindergarten na noon si Lira. Habang si Kyla ay nasa grade 6. Habang pinapanood ko silang nag-aaral, araw-araw, napansin kong mas lalong naging tahimik si Kyla. Madalas siyang nakatingin kay Lira na may hawak na cellphone para sa online class. Habang siya naman ay nagsusulat lang sa papel gamit ang lapis na halos ubos na. Unti-unting naubos ang ipon namin. At gabi-gabi akong gising kakaisip kung paano namin maitatawid ang bawat araw. Hanggang sa dumating ang panahon kailangan kong gumawa ng isang desisyong sobrang bigat para sa akin sa Gimbal. Isinangla ko ang lupa. Ang lupang kinatitirikan ng bahay namin. At ang tanging ipapamana ko sana sa mga anak ko. Pag uwi ko noon, pilit akong ngumiti at nagkunwaring may magandang balita kahit ramdam ko sa dibdib ko ang takot at panghihinayang. Ipinangako ko kay Lira na bibilhan ko siya ng tablet para mas makapag-focus sa pag-aaral. Sa sobrang tuwa niya, tumakbo siya papunta sa akin at mahigpit akong niyakap. Si Mara naman ay napabuntong hininga. Halatang masaya pero may halong pag-aalala. Sa gilid ng sopa, nakita ko si Kyla. Tahimik lang siyang nakaupo. Hawak ang luma niyang notebook. Nakangiti siya, pero halatang pilit. Parang sanay siyang unahin ang saya ng iba. Mahina niyang tinanong kung paano naman siya. Simple lang ang tanong, pero doon ako tuluyang natigilan. Saglit akong napatingin kay Mara. Umaasang may sasabihin siya. Pero umiwas lang siya ng tingin na para bang wala rin siyang maisagot. Sinabi ko kay Kyla na maghintay na sana muna siya dahil hindi naman siya naka-online class at pwede naman siyang humiram kapag may kailangan siyang i-search. Maingat kong pinili ang mga salita. Pero habang lumalabas ang mga iyon sa aking bibig, alam kong mali pa rin ang tunog. Alam kong para sa isang batang matagal nang naghihintay ng pansin. Para lang akong nagsasabi na hindi pa rin siya ang prioridad. Tahimik lang siya sa una. Nakayuko. Hawak ng mahigpit ang notebook na para bang iyon na lamang ang kakampi niya. Maya-maya, narinig ko ang boses niyang nanginginig sa sama ng loob. Sinabi niyang lagi lang daw si Lira ang inuuna. Mas mabuti pa raw ang buhay niya sa ampunan kaysa rito. Dahil daw doon, pantay-pantay ang turing sa kanila. Parang tinamaan ako sa sinabi niya. Hindi ako agad nakakilos. Nakita ko si Mara na pilit pinipigilan ng luha niya.
habang si Lyra naman ay tahimik lang na nakatingin sa amin. Yakap ang manika niya. Walang kaalam-alam kung bakit biglang nagkaganito ang lahat. Hindi na pinakinggan ni Kyla ang kahit anong paliwanag. Tumakbo siya papunta sa kwarto at malakas na isinara ang pinto. Umaalingaw-ngaw ang tunog nito sa buong bahay. At sa sandaling iyon, pakiramdam ko ay may tuluyang nabasag sa loob ko. At dumating ang araw, Sir Gimbal, na nabunyag kay Mara ang lihim na matagal ko nang kinikimkim. Ang pagsasanla ko sa lupang pinagtatayuan ng bahay namin. Galit at takot ang sabay na nakita ko sa mga mata niya. Tinanong niya kung ano raw ang pumasok sa isip ko. Kung hindi ko raw ba naisip ang kinabukasan ng mga anak namin. Hindi ko magawang tumingin ng diretso sa kanya, Sir Gimbal. Ang nagawa ko lang ay sabihin na magagawan ko pa ng paraan, na mabayaran ko rin iyon. Pero sa totoo lang, Sir Gimbal, kahit ako, hindi ko na rin sigurado kung paano ko malulusutan ang problemang ito. Mabigat ang gabing iyon para sa amin ni Mara. Ramdam ko ang pag-iyak niya, ang galit at pagkadismaya. At wala akong maisip na paraan para siya ay pakalmahin. Ang katahimikan sa pagitan naming dalawa ay halatang halata na. At alam kong ramdam iyon ni Kyla kahit pilit naming itinatago. Mula sa hagdan, narinig namin ang munting boses niya. Nagtanong kung bakit daw kami umiiyak at nag-aaway. Bata pa siya pero dama niya ang bigat ng sitwasyong kami na mismo ang gumawa. Unti-unti siyang umakyat. Tahimik at sa bawat hakbang niya ay naririnig ko ang mahihinang lagitik ng sahig. Naririnig ko rin ang pagtikhim ni Mara. Nang bumalik si Kyla sa kwarto niya, muling bumigat ang hangin sa loob ng bahay. Napatingin si Mara sa akin. Sa mga mata niya, nakita ko ang pagod at ang pag-aalinlangan. Ako man, hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang naiisip kong paraan. Isang paraan na naisip ko ay tanging solusyon para iligtas ang pamilya namin. Kahit alam kong delikado ito at may kapalit na maaring hindi na namin kayang bawiin pa. Bago ko pa matapos ang paliwanag ko, naramdaman ko ang pagtapik ni Mara sa dibdib ko. Kita ko sa mga mata niya ang takot at galit at ang matinding pagtutol sa ideya na isa sa mga mahal namin ay mawawala. Napayuko na lamang po ako, Sir Gimbal. Pilit hinahanap ang tamang salita. Pilit pinaparamdam na wala akong ibang intensyon kundi protektahan ng pamilya sa kahit anong paraang ako mismo ay hindi sigurado kung tama ba ang gagawin ko. Ngunit wala siyang naging tugon. Umiling lang siya. Tumalikod at pumasok sa kwarto. Narinig ko ang mahinang hikbi niya sa likod ng pinto. Gusto ko sana siyang sundan ng mga oras na yon, Sir Gimbal. Gusto ko sanang humingi ng tawad. Pero wala akong lakas ng loob. Pakiramdam ko, kahit anong sabihin ko noon, huli na. Kinabukasan, tahimik ang buong bahay. Iisang bubong kami pero para bang magkakahiwalay ang mundo namin. Si Mara ay halos hindi kumikibo. Hindi nagluluto. Hindi naguhugas. Nakaupo lang at nakatitig sa kawalan. Para siyang nawawala. Si Lyra naman ay abala sa mga laruan niya. Walang kamalay-malay sa bigat ng nangyayari sa loob ng aming tahanan. Si Kyla, palagi kong nahuhuling nakatingin sa amin ni Mara. Parang sinusubukan niyang intindihin ang mga bagay na hindi namin sinasabi sa kanilang magkapatid. Ramdam kong kahit bata pa siya, nauunawaan niya na may malaking problema ang pamilya. Dahil halos hindi na kumikilo si Mara, napilitan akong utusan si Kyla sa ilang gawaing bahay. Hindi ko siya inaabuso, Sir Gimbal. Bata pa siya. Alam ko iyon. Kailangan lang talaga ng tulong sa gitna ng kaguluhan namin. At sa tuwing may inuutos ako, agad siyang tumatango at sumusunod. Sa bawat ngiti niyang iyon, mas bumigat ang konsensya ko. Dahil alam kong may pasan siyang hindi dapat dinadala ng isang batang kagaya niya. Tahimik lang siya habang naguhugas ng pinggan. Naglilinis, nag-aayos, walang reklamo, walang tanong. Hindi ko alam kung ramdam niya ang pinagdadaanan ni Mara
matagal na niyang alam at pinili lang niyang manahimik para hindi na makadagdag sa problema pa. Makalipas ang ilang araw, napapayag ko rin si Mara. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil wala na kaming ibang mapagpipilian. Tahimik lang siya habang inaayos ko ang mga gamit ni Kayla. Kinabukasan, maaga akong nagising. Tahimik ang buong bahay. Mahimbing ang tulog ni Lyra sa tabi ng ina niya. Si Kayla naman ay nagising na. Nakaupo sa sala. Suot ang paborito niyang bestida at yakap-yakap ang lumang manika ng kapatid niya. Masaya ang mukha niya. Inosente. Payapa. Walang kaalam-alam sa mangyayari sa araw na iyon. Umalis kaming dalawa. Bumiyahe kaming magkasama. Kaming dalawa lang. Halos walang imik. Tanging tunog ng makina at ang mahinang paghinga niya ang maririnig sa Gimbal. Paminsan-minsan, sumisilip siya sa bintana at namamangha sa mga punong nadadaanan namin. Ngumingiti siya at sa bawat ngiti niya, mas bumibigat po ang dibdib ko ng mga oras na iyon. Ramdam kong alam niyang malayo ang tinatahak namin. Mas malayo kaysa sa mga dati naming biyahe. Pero hindi siya nagtatanong Sir Gimbal. Nagtitiwala lang siya. Sinabi ko kasi sa kanya na babawi ako, na igagala ko siya. Huminto ako sa isang baryo, sa tapat ng isang lumang bahay na napapalibutan ng malalaking puno ng akasya at bakod na kinakalawang na. Doon nakatira ang mag-asawang mag-aampon sa kanya. Huminga po ako ng malalim at paulit-ulit kong sinasabi ko sa sarili ko na sandali lang ito, na babalik din ako agad. Isang kasinungalingang pilit kong pinaniniwalaan para lang makayanan ko ang gagawin ko, Sir Gimbal. Iniwan ko siyang nakaupo. Hawak pa rin ang manika niya at nangakong babalik ako. Humiling pa siya ng ice cream. Tumango ako, kahit hindi ko na kayang magsalita pa. Habang naglalakad ako papalayo, naririnig ko pa ang boses niyang puno ng tuwa at pagtitiwala. Hindi na ako lumingon, Sir Gimbal. Kahit gusto kong balikan si Kayla, kahit gusto ko siyang yakapin at iuwi, kailangan naming ipaampon siya. Kailangan namin ng pera para matubos ang lupang isinangla ko. At hanggang ngayon po, Sir Gimbal, araw-araw kong dala ang tanong kung may karapatan ba akong tawagin ang sarili ko bilang isang ama. Nang makasakay ako sa kotse, nanginginig ang kamay ko sa manibela. Doon na bumigay ang lahat. Umiyak ako. Paulit-ulit na humihingi ng tawad sa hangin, sa Diyos, at sa batang iniwan ko sa lugar na hindi niya kilala. Sinabi ko sa sarili ko na maiintindihan niya rin balang araw kung bakit ko ginawa iyon. Pero sa kaibuturan ng puso ko, alam kong hindi ko lang siya iniwan sa baryong iyon. Iniwan ko rin ang pagiging ama ko sa kanya. Habang umaandar ang kotse, napatingin ako sa salamin at nakita ko sa malayo si Kayla. Nakaupo pa rin sa tapat ng bahay. Yakap ang manika niya at nakangiti. Para bang sigurado siyang babalik ako. Hindi ko maiwasang mapansin, iyon ang huling sandali namin ng magkaharap. Ang manikang iyon na dati pag-aari ni Lyra ay tinanggap na niyang pag-aari niya simula noon. Tinawagan ako ng pamilyang nag-ampon sa kanya. Sabi nila, nakuha na nila si Kayla at nasa maayos na kalagayan. Umiiyak daw ito ng todo at ayaw pa ngang sumama noong una. Kahit naaawa po ako, wala na akong magagawa. Desisyon na iyon. Wala nang atrasan, Sir Gimbal. Iyon na ang huling komunikasyon ko kay Kayla at sa mga umampon sa kanya. Sa paglipas ng panahon, unti-unti naming naibalik ang buhay. Naibalik ang lupa at bahay. At muling binuo ang aming pamilya. Nang matapos ang pandemya, bumalik sa normal ang lahat. Ako, si Mara, at ang anak naming si Lyra. Muli naming itinuturing na buo ang pamilya. Sa ika-10 kaarawan ni Lyra, naisipan kong regaluhan siya ng isang manika
Malaki iyon. Halos kasing taas niya. Simple lang, pero espesyal, Sir Gimbal. Sa isip ko, sana magpasaya ito sa kanya. Pag uwi ko, galing trabaho, agad siyang nakasilip sa pinto. Ang tuwa niya nang buksan ang kahon ay halos sumabog sa puso ko. Yakap-yakap niya ang manika. At sa mga mata niya, nakita ko ang purong ligaya at pagkabighani sa bagong manika. Mula noon, halos hindi na niya iniiwan ang manika. Lagi niya itong katabi. Sa pagkain, sa pagtulog, lalo na sa laro. Habang abala ako sa negosyo at unti-unting umaangat muli ang buhay namin, madalas ay mag-isa si Lira sa kwarto, kasama lamang ang manika. Isang gabi, pag uwi ko mula sa trabaho ko, nadaanan ko ang silid niya. Bukas ang pinto at naririnig ko siyang nagsasalita. Tahimik akong tumigil sa tapat ng kwarto at pinapakinggan siya. Para bang may kausap siya. Nakangiti ako. Iniisip kong inosente lang iyon. Laro ng isang bata na marunong magpahalaga sa regalo. Kinabukasan, habang kumakain kami ng hapunan, napansin ko si Lira. Palaging hawak-hawak ang manika. Pinapakain pa ito sa maliit na upuan sa tabi niya. Tahimik kaming nagtinginan ni Mara. Kahit na ganoon, iniisip pa rin namin na normal lang iyon. Nakikita ko sa mga mata ni Lira ang labis na pananabik. Para talagang may buhay ang manika niya. Nang bigla niyang tanungin kung kailan kami lalabas para bumili ng regalo para sa manika. Napansin ko ang halong lungkot at pag-aalala sa boses niya. Ayaw raw niyang iwan ang manika. Sabi niya, bilihan raw namin ng damit ang manika at siya na ang mag-aalaga nito. Parang naiintindihan niya na wala nang ibang mag-aalaga rito kung wala siya. Sa pagitan ng ngiti ni Lira, may kakaibang lamig na dumadaloy sa paligid. Para bang may ibang matang nakatingin sa amin. Mula sa loob ng manika. Hindi ko alam kung utak ng bata lang iyon o may iba pang nangyayari. Pero ramdam ko ang kakaibang presensya. Isang pakiramdam na parang may nanonood sa amin. Parang may kasama kaming ibang presensya. Pinilit kong huwag itong gawing malaking bagay. Pero hindi ko maalis ang pakiramdam na iba ang enerhiya sa paligid. Kinagabihan po, Sir Gimbal. Pag uwi ko, narinig ko agad ang sigawan mula sa sala. Paglapit ko, nakita ko si Lira at si Mara na nag-aaway at nakatuon ang lahat sa manika. Hinahawakan ni Lira ang laruan ng mahigpit. Umiiyak at tila may halong takot sa mukha niya. Inaagaw naman ng asawa ko ang manika at itinapon sa labas. Hindi ko maiwasang maalala si Kayla. Ang batang matagal na naming iniwan sa piling ng ibang tao. Ang pangalan ni Kayla ay muling lumabas. Ngayon, sa bibig ng anak kong si Lira. At parang may buhay iyon sa kanyang mga mata. Sinubukan kong pakalmahin si Lira. Pilit siyang inanyanyahan na kumain at sundin ang plano namin para sa mall. Pero tumanggi siya. Hindi mapakali. Tumakbo siya palabas ng bahay. Hinahanap ang manika sa damuhan. Humahagulhol ng todo. At nang makita ko siya, nakayakap muli sa manika. Bigla akong hinila ni Mara papunta sa kusina. Ramdam ko ang pag-aalala at takot sa mukha niya. Pati ang panginginig kong tinig habang sinasabi niya na buhay daw yung manika. Baka nagkataon lang iyon. Iyon ang naiisip ko sa una. Pero hindi ko maiwasang maramdaman ang takot na bumabalot sa akin. Ang pangalan, ang paraan ng pag-uugali ni Lira, ang malamig na presensya sa paligid. Para bang bumabalik sa amin si Kayla sa ibang anyo. Sa katauhan ng isang manika. Alam kong imposible, Sir Gimbal. Pero base sa naobserbahan namin sa anak namin, parang si Kayla nga yun. Hindi ko alam kung hanggang saan aabot ang ganitong pangyayari. Pero isang bagay ang malinaw. May misteryong bumabalot sa manika, sa bata, at sa amin bilang pamilya.
Napalunok ako nang marinig ang takot sa tinig ni Mara. Ang pangalan ni Kayla ay muling bumabalik sa aking isipan. Dala-dala ang alaala ng huling araw na iniwan namin siya sa piling ng mga umampun sa kanya. Ang sandaling iyon, ang huling pangako na wala ng atrasan ay bumalot sa akin ng bigat na hindi ko maalis pa sa hanggang ngayon, Sir Gimbal. Sa loob ng bahay, ang mahinang ugong ng electric pan at ang kaluskos ng pinggan sa lababo ay tila mas malakas kaysa sa dati. Tinapon na ng asawa ko yung manika dahil baka sinasaniban ito ng hindi namin nakikita. Natakot kami, Sir Gimbal. Parang may multo sa bawat sulok ng bahay. Nakatambay, nagmamasid. Parang sumusunod sa amin sa bawat galaw at hininga. Hindi naman ito makita pero ramdam namin. Kinabukasan, maaga kaming nag-impake. Tahimik ang biyahe. Tanging tunog ng makina at patak ng ulan sa windshield ang maririnig. Si Lyra ay nakasandal sa upuan. May luha sa mata. Niyakap ang lumang stop toy na naging pamalit sa manikang nasira. Bawat hininga niya ay puno ng lungkot at tila nawalan na ng pag-asa. Ramdam ko ang sakit sa puso ko sa bawat kilos niya. Hawak niya ang laruan ng mahigpit. Parang sinasabi niya sa akin ang bigat ng lahat ng pagkukulang ko at maling desisyon na nagdala sa amin sa puntong ito. Kahit sinubukan kong ngumiti at sabihing bibili kami ng bago, mariin ang pagtanggi niya. Bigla kong naalala si Kayla kaya naman ay pupuntahan namin siya. Bibisitahin, kakamustahin at higit sa lahat, kukunin namin kung kinakailangan. Hindi ako naniniwala na coincidence lang ang pangalan ng manika at ni Kayla kaya naman kailangan namin ng paliwanag. Pinuntahan namin ang batang iniwan namin noon. Ang lugar kung saan namin siya iniwan ay bumalik sa isip ko. Ang lumang bakod na kinakalawang, ang kalsada na kahit bago, may pamilyar pa ring bakas. Lumapit ako sa isang matandang babae na nakaupo sa tapat ng tindahan. Ramdam ko ang bigat sa kanyang mga mata at halatang nagtatanong siya sa sarili kung ano ang kailangan namin. Tinanong ko kung kamusta na ang batang pinaumpon namin noon, bagamat matagal na iyon at bata pa lang si Kayla. Ilang taon na rin ang nakalipas. Napasulyap siya sa akin. Saka nagtinginan sila ng kasama niyang lalaki. Bigla siyang nagsalita at ibinalik ang tanong namin kung hindi pa rin ba daw namin nababalitaan, Sir Gimbal. Doon ay tumaas ang balahibo ko at sobrang dami ko ng katanungan. Sa isip-isip ko, posibleng may kinalaman ito kay Kayla. Nang tanungin ko kung ano ang ibig sabihin ng matanda, nagbago ang tono ng pananalita niya. Sinabi niyang wala naman daw silang nakikitang bata na inampon malapit sa bahay. Kung meron man, hindi ito lumalabas. At siguradong sigurado siya na walang anak ang mag-asawa. Parang may bumuhos na malamig na tubig sa katawan ko ng mga oras na yon, Sir Gimbal. Sumabat naman ang isang lalaking kasama niya at sinabing grabe raw ang ginawa niya sa mga bata. Wala raw patawad. Tinanong ko sila kung nasaan na ang may-ari ng bahay. Pero ang sabi nila sa akin ay matagal nang wala at nasa kulungan. Naisip ko, Sir Gimbal, sobrang bait nila. At paano sila napunta sa presinto? Naisip ko kung kamusta na si Kayla kaya naman nakipagkwentuhan pa ako at nakibalita. Napalunok ako. Nanlamig ang mga kamay ko. Sa gilid ng mata ko, nakita ko si Lyra sa loob ng kotse. Nakadungaw sa bintana. Parang may kinakausap. Nanginginig ang tuhod ko habang dahan-dahan akong lumalapit sa matandang babae. At nang mapansin kong gumagalaw ang labi ng anak ko, para bang may kausap sa tabi niya. Doon ko lang napagtanto na baka matagal na kaming huli sa katotohanan. Muli kong naramdaman yung lamig sa bato ko. Mas matindi pa kaysa sa dati. Bigla ulit nagsalita ang matanda. Sinabihan kami na malabo ng buhay pa ang batang hinahanap namin. Mayroon raw nangyaring masama na hindi namin alam. At sinabi pa noong hinuli sila at pinasok ang bahay nila.
Marami raw silang batang binihag sa loob at lahat sila ay nakalaya na dahil nakukulong na ang mag-asawa. Nilapitan naman ako ng asawa ko at sinabing kung gusto daw namin ng kasagutan, mas mabuting pumunta kami sa presinto at kausapin yung mga umampun sa kanya. Agad-agad naman akong sumang-ayon sa kanya at pinaandar na ang kotse. Nang makarating na kami, ang presinto ay maingay. Amoy ng kape at pawis ang kumakapit sa hangin. Ang mga pulis na abala sa papel, radyo na mahinang bumubulo. Lumabas kami at diretso akong lumapit sa mga pulis para bisitahin si Mang Danilo. Ang dami kong katanungan sa kanya. Pinisil ako ni Mara sa kamay bilang tanda ng suporta. Saka siya umalis muna dahil isa lang dapat ang bumusita. Lumapit ako kay Mang Danilo, ang lalaking umampun sa kanya at sinuntok siya. At direkta akong nagtanong. Tinanong ko siya kung ano ang ginawa niya sa bata. Pero wala siyang reaksyon. Wala siyang eksplanasyon. Tahimik lang siya at idinidinay niya ang ginawa. Ang sabi niya ay wala raw siyang ginawa. At sinabihan pa akong wala na akong pakialam dahil binenta na namin ang bata. Wala na kaming karapatan doon. Inaamin ko, Sir Gimbal, na nagalit ako. Pero alam kong may kasalanan pa rin ako sa nangyari. Sinabihan ko siyang sinungaling siya at pinagsamantalahan ng anak namin. Sa galit ko, sinabi ko rin kukunin namin si Kayla. Basta sabihin niya lang kung nasaan ang bata. Hindi siya gumalaw. Tahimik lang. At dinidinig lang na wala raw siyang kasalanan. Sinabi pa niya na wala na akong pakialam dahil ibinenta raw namin ang bata at wala na kaming karapatan doon. Ramdam ko ang panginig sa boses ko. Pero alam kong may kasalanan pa rin ako sa mga nangyari. Ang bawat salita niya, ang katotohanan ng pagkukulang namin, bumabalot sa puso ko at sa isip ko. Hindi nagtagal ay inamin rin ni Mang Danilo na wala na si Kayla. At humihingi siya ng tawad sa bata kung napagsamantalahan siya. Nagulat na raw sila na nakalambitin na si Kayla at wala ng buhay. Parang umikot sa ulo ko ang mga pangyayari habang lumalabas kami ng presinto. Habang niyayakap ako ng asawa ko ng mahigpit, ramdam ko ang panginginig niya at ang bigat ng kanyang paghinga. Pilit niyang itinatago ang takot. Alam kong wala na si Kayla. At ramdam ko rin sa bawat galaw at tingin ng anak namin ang kakaibang presensya. Parang nagpapaalala sa amin na hindi pa tapos ang lahat. Pagbalik namin sa bahay, tahimik ang lahat, ni hindi kami nagsasalita. Si Lira, agaran siyang pumasok sa kwarto at niyakap ang unan niya. Parang humahanap ng kapanatagan. Ako naman, pinatay ko ang ilaw sa sala at nakatulala. Paulit-ulit iniisip kung totoo nga ba ang sinasabi ni Lira. Kung si Kayla nga ba ang nagpaparamdam sa amin. Kinagabihan, halos mag-aalas-dos na ng madaling araw. Bigla akong napabalikwas ng bangon sa tili ng anak namin. Ang katawan ko ay nanginginig. Ang puso ko ay bumibilis ang tibok. At ang isip ko ay puno ng pangamba at takot sa kung ano ang aming nakita at naramdaman. Alam ko sa kaibuturan ng aking damdamin na ang nakaraan ay hindi pa tapos. At may bagay na lumalakad kasama namin sa dilim. Tahimik ngunit palaging naroroon. Bigla akong nakarinig ng sigaw. Sigaw ito ni Lira. Hindi siya makahinga. Nanginginig at halatang natatakot. Agad kaming tumakbo ni Mara papunta sa kwarto niya. Nang hawakan ko ang pinto at buksan, nakita ko siyang nakahandusay sa kama. Pawis na pawis. Umiiyak at hinawakan ang liig niya. Hinagkan ko siya sa balikat. Pilit siyang ginigising at dahan-dahang iminumulat ang mga mata niya. Namumula at puno ng takot. Habang nakikinig sa kanyang mga kwento, narinig ko kung paano nagpakita si Kayla. Kinuha ang manika at biglang nagbago. Naging manika at pumatong sa kanya habang natutulog. Hanggang sa sinakal siya. Ramdam ko ang malamig na kirot sa bato ko.
at napayakap si Mara sa akin. Nanginginig rin. Ramdam ko ang parehong takot sa kanyang katawan. Pinilit kong pakalmahin si Lyra. Sinasabi sa sarili na masamang panaginip lang iyon at wala si Kyla sa paligid. Ngunit hindi siya nakinig. Umiiyak pa rin. Takot na takot at humihiling na huwag siyang iiwan. Tahimik ang buong bahay. Tanging ugong ng hangin at malalim naming paghinga ang maririnig. Ramdam ko ang pagod at takot ni Mara. Nakatingin sa akin na parang humihingi ng kumpirmasyon kung tama ba ang gagawin namin. Kinuha namin ang manika at itinapon ko ito sa basurahan sa labas. Ramdam ko pa rin ang bigat nito sa kamay ko. Parang ayaw niyang lumayo. Pagkabalik ko sa loob ay uminom muna ako ng tubig sa kusina para pakalmahin ang sarili ko. Ngunit nang bumalik ako sa kwarto, natigilan ako. Nandoon ang manika. Nakaupo sa sahig nakasandal sa pintuan. Parang naghihintay sa amin. Lumapit ako ng dahan-dahan at kinuha ito. Ngunit biglang sumakit ang ulo ko. Lumabo ang paningin at bago pa ako makabalik sa kama, nawalan ako ng malay, Sir Gimbal. Hindi ko alam kung panaginip iyon o realidad. Ngunit malinaw kong nakita si Kyla. Bumalik sa isip ko ang lahat ng alaala. Ang kanyang tawa. Ang mga araw na magkasama kami at ang araw na iniwan ko siya sa panaginip kong iyon. Nakita ko rin kung paano siya minaltrato ni Kuya Danilo. Umiiyak at nagmamakaawa na para bang sinasabi sa akin na kung bakit hindi ko siya binalikan. Paulit-ulit kong narinig sa isip ko ang boses ni Kyla habang nakatayo sa harap ng upuan. May tali sa kamay niya. Umiiyak at nakatingin sa itaas. Gusto kong sumigaw. Gusto kong hilahin siya pababa. Pero hindi ako makagalaw, Sir Gimbal. Parang may mabigat na nakadagan sa dibdib ko. Ramdam ko ang malamig na hangin habang dahan-dahan siyang umaakyat sa upuan. Isinabit ang tali sa kisame. At bago niya pa ito inilapit sa liig niya. Tumingin siya sa akin. Ngiti ang bumungad sa kanya. Biglang nakita ko ang katawan niya na nakabitin na. Ang liig niya ay may marka ng lubid at kulay itim na. Imbis na takot, ngiti ang nakita ko sa mukha niya. Maya-maya ay dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Habang lumalapit, unti-unting nagbago ang anyo niya. Ang balat niya ay naging parang tela. Ang mukha niya ay tumigas. Hanggang sa naging manika. Ramdam ko ang maliit niyang kamay na lumalapat sa liig ko. Mahigpit ngunit dahan-dahan. Hindi ako makahinga. Ang malamig na hangin ay pumasok sa bibig ko. At sa paligid ko, narinig ko ang sigaw at pagyugyug ng asawa at anak ko. Ang mga luha nila ay dumadaloy sa mukha ko. At sa gitna ng lahat ng bigla akong napadila. Hingal na hingal. Pawis na pawis. Nakita ko sa kamay ko ang manika. Niyakap ko pala ang manika habang natutulog ako. Hinawakan ko ang leeg ko. Ramdam ko ang hapdi. Parang may bakas ng mga daliri. Hindi ko alam kung buhay pa ako. Pero nang tumingin ulit ako sa manika, nagawa ko itong itapon sa sahig. Bumagsak at sabay kaming napatitig ni Mara. Dahan-dahang gumalaw ang ulo nito. At mula sa bibig, lumabas ang mahina at pamilyar na tinig na nagpapaalala sa akin ng lahat. Tinawag niya akong daddy. Tumakbo si Lyra papunta sa kwarto namin. Umiiyak at nanginginig. Hindi namin siya agad nasundan, Sir Gimbal. Pareho kaming napatulala. Parang nanigas ang katawan ko. At si Mara ay nagsimula ng magpanik. Madilim pa sa labas at nang mapatingin ako sa orasan, 3:00 pala ng madaling araw. Ang hangin sa loob ng bahay ay biglang lumamig at ramdam ko ang kakaibang presensya na tila hindi pa aalis. Naramdaman ko ang matinding takot nang maramdaman ko ang panginginig ni Mara at ang bigat ng paghinga niya. Agad akong tumakbo papunta sa kwarto ni Lyra. Pagbukas ko ng pinto,
Halos hindi ko maigalaw ang katawan ko sa nakita ko. Nandoon ang manika, pero hindi na ito basta nakahiga o nakaupo. Naglalakad ito, dahan-dahan ngunit tiyak. Parang totoong bata na may sariling kalooban. Mula sa ilalim ng kama, gumapang palabas si Lyra. Umiiyak at nanginginig. Sinubukan kong lapitan siya, pero bago pa man ako makarating, tumakbo siya papunta sa balcony. Sumunod ang manika sa kanya. Ang puso ko ay halos huminto. Gusto kong hilahin siya pabalik, ngunit parang nakabaon sa sahig ang mga paa ko. Nakita ko si Lyra na umiiyak, nakasandal sa railings, at ang manika ay lumalapit sa kanya. Mabagal ngunit sigurado. Siguradong sigurado. Bago ko pa siya marating, narinig ko ang malakas na impit na sigaw. Tumigil ang hangin sa paligid. Parang huminto ang orasan. Hinanap ko si Lyra sa paligid. Nanginginig at halos mawala ng ulirat sa takot. Sa gilid ng kama, napansin ko ang maliit na kahoy. Hinawakan ko ito at buong lakas kong ipinukpok sa manika. Paulit-ulit hanggang sa tumigil ang paggalaw nito. Ang mata ng manika ay nawalan ng ningning at bumagsak ito sa sahig. Walang buhay. Hinihingal ako, nanginginig sa takot at gulat. Dahan-dahan akong lumapit sa balcony at sumilip sa ibaba. Doon ko nakita si Lyra. Nakahandusay siya sa lupa, duguan at walang malay. Ang mundo ko ay gumuho sa isang iglap. Ang takot, guilty, at kawalan ng pag-asa ay bumabalot sa akin. Napasigaw ako sa pangalan ni Lyra, hanggang sa halos mapunit ang lalamunan ko. Tumakbo ako palabas ng kwarto at pagbaba ng hagdan. Halos madapa sa bawat hakbang. Nanginginig ang buong katawan ko habang sinisigaw ko ang nangyari kay Mara. Pilit hinihingi ang tulong niya. Pakiramdam ko ng mga oras na yun, Sir Gimbal, ay sasabog po ang dibdib ko sa takot at pagkataranta. Sa sobrang galit at sakit, napasigaw ako sa kawalan. Sinisisi ko si Kayla. Isinusumpa ko ang ginawa niya sa pamilya namin. Nanginginig ang boses ko habang nagmamakaawa. Pilit kong pinapaalalahanan ng sarili ko na anak ko din naman siya. Kapatid siya ni Lyra. Umahagulhul ako habang niyayakap si Mara. Umaasang may himalang mangyayari pa. Ngunit tila wala na sa sarili ang asawa ko. Nakatingin lang siya sa direksyon kung saan bumagsak si Lyra. Hindi makagalaw, parang naubusan ng lakas at buhay. Sa gitna ng gulo at takot, umakyat ako muli para tumawag ng ambulansya. Nanginginig ang mga kamay ko habang dinadayal ang numero. Paulit-ulit kong inuusal ang address namin. Nagmamakaawa ako sa kanilang bilisan nila ang pagresponde. Pagkababa ko, doon ako tuluyang nanlamig. Nakaupo si Lyra. Duguan pero gising. Parang walang nangyari. Lumapit ako sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Halos hindi ako makapaniwala na buhay pa siya. Ngunit nananatili siyang tahimik. Nakatingin lang sa akin. Malamig ang mga mata. Walang emosyon. Doon ako kinalubutan, Sir Gimbal. Kinuha ko ang susi ng kotse at desididong isugod siya sa ospital. Ngunit bago pa ako makarating sa pinto, narinig ko ang sigaw ni Mara mula sa labas. Bumalik akong nagmamadali at doon ko nakita ang eksenang tuluyang sumira sa natitira kong katinuan. Nakahandusay si Mara sa sahig. Hawak ang sariling leeg. Walang dugo pero wala ring buhay ang mga mata niya. Sa harap niya ay nakatayo si Lyra. May hawak na lubid. At nang magtama ang mga mata namin, bigla siyang ngumiti. Nagtanong ako. Halos pabulong. Nanginginig ang labi ko. Ngunit ang boses na sumasagot ay hindi boses ng anak ko. Mababa, malamig at puno ng pananakot. Parang hindi na si Lyra ang nasa harap ko, kundi ibang nilalang na nakatira sa katawan niya. Tumakbo ako papunta sa pinto at nagsisisigaw ng tulong hanggang sa maubos ang boses ko. Walang ilaw sa mga bahay sa paligid.
Walang tao. Walang pag-asa. Ang tanging naririnig ko lang ay ang sariling hingal ko at ang mabigat na yabag ng mga paa ni Lyra na papalapit ng papalapit. Lumabas ako sa likod ng bahay. Halos hindi ko maramdaman ang mga paa ko habang tumatakbo ako papunta sa kotse. Pagkasakay ko, agad kong sinarado ang lahat ng pinto at nagkulong sa loob. Nanginginig ang buong katawan ko habang paulit-ulit na nagdarasal. Humahagulhol. Halos hindi na makahinga. Pakiramdam ko ay may humahabol sa akin. May aninong hindi ko kayang takasan. Maya-maya ay narinig ko ang malakas na sirena ng ambulansya at mga pulis. Sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang lahat. Aaminin ko po, Sir Gimbal, nakahinga ako kahit papaano. Akala ko tapos na. Akala ko ligtas na ako. Pagbukas ko ng pinto at paglabas ko ng kotse, tumakbo ako papunta sa kanila. Doon ko muling nakita ang katawan ni Lyra. Nandoon siya sa mismong lugar kung saan siya nahulog kanina. Tahimik, hindi na gumagalaw, hindi tulad kanina, wala nang himala. May lumapit sa akin. Tinanong nila ako kung ako ang tumawag sa kanila. Sinubukan kong ipaliwanag ang lahat. Pero habang nagsasalita ako, ramdam kong wala ni isa sa kanila ang tunay na naniniwala. Sa mga mata nila, nakita ko ang pagdududa, ang awa, at ang takot na baka ako na mismo ang problema. Pinilit kong ipaintindi na hindi ako ang may kasalanan, na hindi ko sila pinatay, na may masamang bagay sa loob ng bahay namin. Isang manika, isang bagay na hindi dapat nabuhay. Ngunit, habang tumatagal, mas lalo lang akong nagmumukhang baliw sa paningin nila. Sinabi nilang kailangan akong sumama sa presinto. Para lang daw magtanong. Para lang daw linawin ang lahat. Ngunit, alam ko sa gabing iyon, ako na ang magiging salarin sa kwento nila. Nang bigla kong makita ang isang manika sa kamay ng isa sa mga pulis, napaatras ako. Nanlamig ang buong katawan ko. Nagsisisigaw ako sa isip ko na ilayo nila sa akin iyon, na huwag nilang hawakan, na hindi iyon laruan. Pero para sa kanila, plastic lang yun. Isang ordinaryong manika ng bata. Walang buhay, walang masama, tahimik ang paligid. Hangin lang at mahinang ugong ng mga sasakyan ang maririnig. Doon ko na itanong ang tanong na matagal ko nang kinakatakutan. At sa isang sagot lang, tuluyan akong nawala ng lakas. Patay na raw silang dalawa. Parehong wala ng buhay nang dumating ang tulong. Wala ng pagkakataon. Parang biglang huminto ang mundo ko. Napaupo ako. Hawak ang ulo ko. Hindi ko alam kung iiyak ba ako o sisigaw. Ang alam ko lang, sa gabing iyon, hindi lang pamilya ko ang nawala. Kasama roon ang katinuan ko. At kahit buhay pa ako, alam kong may isang bagay na nakaligtas sa akin. Isang bagay na tahimik lang na nagmamasid naghihintay. At balang araw, babalik ulit. Hindi ko matanggap ang sinabi nila. Paulit-ulit kong inuusal sa sarili ko ang pangalan ng asawa at anak ko hanggang sa mawalan na ako ng lakas at maupo sa sahig. Doon ko muling narinig ang tinig ng isang bata. Mahina, paulit-ulit. Parang pamilyar na pamilyar. Lumingon ako sa paligid. Walang tao. Ang tanging nandoon ay ang manika at gumagalaw ang ulo nito. Sinubukan kong ipaliwanag sa kanila na narinig ko iyon, na may mali. Ngunit para sa kanila, isa lang iyong laruan. May baterya raw sa loob. Normal lang daw na magsalita. Sa sandaling iyon, doon ko napagtanto na kahit anong sabihin ko, wala nang maniniwala sa akin. Wala na akong nagawa kundi sumama sa kanila. Takot na takot ako ng mga oras na yon. Hindi dahil sa presinto, kundi dahil alam kong sa kwento ng mundo, ako ang magiging kontrabida. Sino nga ba ang naniniwala sa isang manika na pumatay sa isang pamilya? Lumipas ang mga araw. Napatunayan nilang wala akong direktang kasalanan. Pero kahit pinalaya ang katawan ko, nakakulong pa rin ang isip ko.
Araw at gabi akong umiiyak. Nawalan ako ng asawa. Nawalan ako ng anak. At kasabay noon, nawalan rin ako ng dahilan para mabuhay. Pinabless ko ang bahay at nagpagamot ako. 1 taon na akong may anxiety. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako tinatantanan ng takot at pagka-guilty at ng mga alaala ng gabing iyon. Tuwing ipipikit ko ang mga mata ko, bumabalik silang lahat. Hanggang nitong taon lang, may isang babae ang lumapit sa akin. Hinahanap niya ang batang minsan naming inampon, si Kayla. Doon ko nalaman ang katotohanang matagal nang tinatago sa akin. Anak ko pala siya sa isang gabing pagkakamali ko noong binata pa ako. Isang buhay na hindi ko pinanagutan. Parang gumuho ulit ang mundo ko. Doon ko naintindihan kung bakit ganoon na lamang ang pagkalapit ko sa bata. Hindi pala awa iyon. Hindi pala obligasyon. Lukso ng dugo pala at doon din bumigat ang lahat. Dahil sinisisi ko siya. Pinagsalitaan ko siya at pinarusahan ko siya sa mga kasalanang hindi niya ginawa. Ginawa ko siyang pambayad sa galit at pagkukulang ko bilang ama. Patay na si Kayla. Iyon lang ang kaya kong sabihin. At sa harap ng puntod niya, pareho kaming umiiyak ng babaeng nagsilang sa kanya. Kasama ng pagluha sa puntod ng asawa at anak ko. Araw-araw ko silang dinadala. Nagdadala ako ng bulaklak at ang mga salitang hindi ko nasabi noong nabubuhay pa sila. Sa ngayon po, Sir Gimbal, ay pilit ko pa rin pong sinusubukang kalimutan ang lahat. Napakahirap pong gawin ito pero sa ngayon po ay unti-unti akong bumabalik sa dati kong mga ginagawa sa buhay ko. Lumipas man ang maraming taon ay nakabakat pa rin sa puso at isip ko ang lahat ng nangyari sa akin. Siguro po ay huhusgahan ako ng mga nakikinig sa inyong programa. Pero ito lang po ang masasabi ko. Biktima lang din po ako. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat po kung mapili niyong i-ere ang aking kwento. God bless po sa channel nyo at mag-iingat po kayo palagi.